Good evening, everyone. Kamusta po kayo, mga kababayan? Pag-usapan po natin ngayon ito pong majority sa mga malalaking relihiyon sa ating bansa ay sumuporta na po kay BBM at Inday Sara Tandem. Ayan po. At pangalawa na ating pag-usapan, ito pong paalaala ng Comelec tungkol po sa election day kung ano ang dapat gagawin ng mga registered voters natin. So yan po. Pero bago tayo dyan magpatuloy, ay imbitahan ko po kayo na mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel, Manny TV Komentaryo. At paki-like na lamang po, paki-share, at gayon din, pakipindot na lang din po yung notification bell para tuloy-tuloy po updated kayo sa ating mga bagong video. At katulad ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong majority sa malalaking relihiyon ng ating bansa ay nagpahayag ng suporta kay BBM Sara Tandem. Una na dyan, itong simbahang Katoliko, pero ito ay tinangkang kuhanin ng kampo ni Leni Robredo, pero hindi nakuha ang majority nito. Pangalawa, ito pong INC o Iglesia ni Cristo ay nagpahayag na rin po ng suporta doon sa BBM Sara Tandem. Alam naman natin mga kababayan, itong iglesia ay isa rin ito sa malaking relihiyon at marami din ang kaanib nito. At naghintay lamang ito sa advice ng kanilang mga leader kung sino ang kanilang susuportahan. At nung una pa, sa panahon ng dating Pangulong Marcos, dati na talaga itong magkaklo sila at kaibigan. At ito po yung diehard na supporter ng mga Marcos magmula pa noon. So hindi lamang ito mga kababayan, nandyan po yung protestante. Nandyan po yung kapatid nating mga Muslim ay nagpahayag din po ng mga pagsuporta. Itong mga iba-ibang sikta, mga kababayan, bagamat tahimik sila, pero sang-ayon sa ating mga nakakausap, ang mga majority rito sa ibang mga maraming sikta dito sa ating bansa ay sumuporta kay Marcos. Ayan po. Katunayan po, ito pong MNLF ngayon ay sumuporta po sa BBM Sara Tandem. Ito pong grupo ni Dato Al-Bakil Tong Jikiri, National Vice Chairman of Military Affairs of MNLF, made the announcement recently in Zamboanga City, citing their confidence in the wisdom and sincerity of both and Mr. Marcos. So yun po yung kanilang pahayag. MNLF support is essential to our cause of bringing about meaningful and lasting peace and development in Mindanao and the rest of the country. So yun po yung sinabi ay nung MNLF, mga kababayan. So dito, wala na po talagang kawala, kundi talagang malinaw na po yung talagang sino pong mananalo sa eleksyon. Isang ayon nga po ng Pulse Asia ay hindi na po matatalo itong unity team sa ganitong uri ng revelasyon ng Pulse Asia, mga kababayan. Isa pa mga kababayan ay ito pong pahayag na rin ng suporta sa BBM Sara Tandem. Itong MNLF, yung nabanggit nating MNLF, mga kabayan. At ito po yung
mga protestante. Ayun. At hindi ito madali para alam mo ninyo mga kabayan, hindi po ito madali para sa mga oposisyon. Lalo na sa mga kung ah, matatalo sila. Hindi po basta-basta ito mga kabayan. Mahirap ito para sa mga oposisyon, lalo na kung matalo. Bagamat mayroon na lamang 7 days na lang ng natitira mga kabayan bago mag-eleksyon. Ito ay hindi na po kayang remedyohan ng mga oposisyon. Hindi na mahahabol ayon po dito sa survey. Kaya mahirap ito, ang kalagayan na ito para sa mga oposisyon, lalo na sa mga matatalo. Pero kinakailangan tanggapin nila ito mga kababayan. Ang survey ngayon, lalo pang umangat si Marcos. O isipin ninyo yung sa Laylo ngayon mga kababayan survey. Mayroon siyang 56% at 55% naman si Sara Duterte. At 23% lamang si Leni Robredo. Mayroong 7 araw na lamang ang natitira. So paano nila ito mahabol? At talagang hindi na mahabol mga kababayan. At lalo pang tumaas si BBM at Inday Sara sa kanilang survey ngayon. Hindi mawawala si Marcos sa kanyang consistent ratings sa magmula ng 56% hanggang 64% po yan mga kababayan. Sapagkat yung survey ay pabago-bago. Pero consistent siya dyan sa 56% pataas. Asang ayon doon sa isang survey, anong isang araw, ay 64% si Marcos. So paano ay tumaas pa lalo? Pero bakit yung mga opposition mga kababayan ay lalo pang bumaba? Katulad na lamang itong si Mayor ng Maynila, si Isko Moreno. Bumaba itong mga kababayan. Naging 4% na lamang po. At nagiging pang-4 na lamang siya sa line-up ng survey. Ito para lang sa akin mga kababayan, ay sa akin lang palagay, ay nagdulot ito nung sobrang atake na pamimersonal ni Isko doon sa kay Marcos. At hindi lamang po kay Marcos, pati itong kay Leni Robredo noong nagkaroon sila ng joint press con dyan sa Manila Peninsula Hotel, ay inatake din dito ni Isko at pinababa si Leni Robredo sa kanyang kandidatura. Para bang talagang namimersonal na mga kababayan. At alam ko na ito po ang pag-atake niya kay BBM, lalo na doon sa 203 billion estate tax at kay Leni Robredo mga kababayan, hindi po nagustuhan ng taong bayan yan. Nagagalit po yung tao sa kanya, sa kanyang kayabangan at pamimersonal na atake. Anyway, sa ngayon, naglaylo naman na si Isko, medyo tumahimik na naman siya. Pero huli na po yung lahat. Nadagdagan pa na kinasuhan siya dyan ngayon sa Maynila, doon sa mga property na nabinta. Ay di, ito po yung aking palagay na ang taong bayan ay nagalit sa kanya. Wala po tayong magagawa. Ay ganyan po talaga ay politika. Pero ang katotohanan dito mga kababayan, ang consistent ni Marcos sa kanyang survey ratings ay hindi po bumababa sa 50%. Ngayon, latest survey, 56% hanggang 64% po yan mga kababayan. Yan po ay mahirap nang mahabol, kundi mahirap ding tanggapin sa mga kalaban mga kababayan. Kala ninyo mga kababayan. Sinasabi ko nga noon pa na habang palapit yung
araw ng eleksyon ay umaangat ang ratings ni Marcos at Inday Sara. At mahirap ito tanggapin ng mga kalaban, mga oposisyon. So ito pa mga kabayan, ito ngang ngayon sa survey, umabot si BBM ng 56%. Yung 56% mga kabayan, dyan na lamang tayo mag-usap sa 56%. Huwag na doon sa 64%. Kung kwentahin natin yan, maabot ng mga 22 million yan, votes. O, paano habulin yung 22 million or 21 million something na boto? Na milya-milya po ang layo ni Marcos. Within 7 days time. Yan po. Yan po yung consistent na figure ni Marcos sa kanyang survey. So, ano po masasabi ninyo dyan mga kababayan? Bahala kayo kung sa reaksyon ninyo dyan. Samantala itong pangalawang issue o itong reminders ng Comelec, paalaala sa araw ng eleksyon, sapagkat sa Lunes na po yan mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Martes. So ilang araw na lang po yan, 6 to or 7 days ganyan, di ba? Inaasahan natin na sana makabuto lahat ng registered voters or yung 67 registered voters sa bansa mga kababayan. Pagka yan ay nakabuto lahat mga kababayan, ay malinaw na landslide at majority wins si Marcos sa kanyang sa eleksyon na yan mga kababayan. Ang sabi ng Comelec ay pismas lang po ang kailangan. Hindi po totoo yung kailangan pa yung PhilHealth. Hindi po, pismas lang ang kailangan. Na dalhin, isusuot, papunta doon sa voting precinct, mga kababayan. Ang damit po ay wala pong problema. Basta yung damit na hindi walang nakalagay na pangalan ng politiko at iboto ang ganitong politiko na nakasulat sa damit. Hindi po pwede yun. Basta ang t-shirt na walang parang pangampanya pa dyan sa nakasulat sa t-shirt ay hindi po pwede. Basta plain lang na t-shirt, pwede po yun. At hindi po pwede, hindi po totoo yung bawal yung pulang t-shirt. Kung pula naman ang t-shirt mga kabayan, wala namang sulat na BBM at saka Sara, pwede po yun. Basta plain. Yun po yung malinaw dyan. Para magkaroon naman ng ideya at malalaman ng ating mga kababayan kung ano ang karapat-dapat na kasuotan. Christmas lang po. At saka yung t-shirt na ipinagbabawal, yung t-shirt na pangangampanya ng politiko. Yun po yun. Naulit ko lang. Huwag po matakot sa mga nagbabadya dyan na manggugulo o mga terorista, sapagkat yan po ay propaganda lang po ng oposisyon yan, na sinasabi nila na mayroong manggugulo o ganyan. Hindi po totoo yan. Alalahanin ninyo na mayroon tayong bagong batas na anti-terror law. Yan po yung nangangasiwa po dyan laban po sa mga teroristang komunista na manggugulo. At kahit basta na manggugulo sa araw ng eleksyon mga kababayan. Yan po yung katapat nila. Sinasabi din po natin na ito pong mga pulis at militar ay nakahanda po yan, nakaantabay. Nasa lugar ng presinto yan mga kababayan. Nagbabantay.
Kaya wala pong kayong dapat ipangamba. Uh, Siyempre ito pong araw ng pagbuto natin, dapat po agahan natin. Maaga tayong bumuto sapagkat mas mabuti yung nakauna ka ng pagbuto at wala ka nang isipin pagdating ng hapon. Ayan po. Kaya ang umpisa po ng butuhan ay 7 a.m. mga kababayan, alas 7 ng umaga. Kaya alas 6 pa lamang bumiyahe na kayo. So yan po yung advices ng Comelec para po sa lahat ng mga registered voters. Samantala mga kababayan ay ito pong ating election bago po makalimutan ay pipiliin po natin ito pong kandidato lalo na sa mga senator. Di bali na po mga kababayan sa Panguluhan. Doon po tayo sa mga kandidato natin sa ating mga senador na tumatakbo. Ang iboto po natin mga kababayan, ito pong mga senador na tumatakbo ngayon na sumusuporta sa federalism. Yung mga nagtutulak sa federalism mga kababayan, yan po ang alamin ninyo, yan po ang isusulat ninyo dyan po sa inyong mga listahan. Sapagkat kinakailangan palitan na po itong ating sistema ng ating konstitusyon na upang patuloy na po tayong makaahon sa ating bayang Pilipinas. Hindi po nababagay sa atin itong presidential type of government eh. Bagay lang po yan doon sa Amerika, sa mga manlaking bansa. Pero sa atin sa Pilipinas, ang nararapat dito ay federalismo. Federalism, parliament. So yun po yung nababagay sa atin. Kaya sana po ay aralin ninyo. Meron pa tayo isang linggo na natitira. Ay aralin ninyo itong mga kandidato natin sa pagkasenador na nagtutulak sa federalismo. Sang-ayon nga ni Salvador Panilo, handa siyang bumaba sa kanyang pwesto pagka nagkaroon na ng may pasok na anya itong federalismo sa ating batas. Pero mayroong mga senador dito ngayon mga kababayan na tumatakbo na hindi po sang-ayon sa federalism. Kaya alamin po ninyo yan mga kababayan. Bagamat hindi ko po muna ipahayag ang aking iboboto, kung sino yung iboboto, basta ang sinasabi ko lang na aralin ninyo yung mga senador na dapat natin iboto, yung mga nagtutulak sa federalism. So, yan lang muna mga kababayan ang ating masasabi. Hanggang sa sunod po natin na video at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. God bless all.